Mga kamasa, muling nagbabalik ang inyong lingkod. Ano po, ang inyong siyempre, ang ating Kamasa TV. Atin pong babatiin ulit si Sir Reggie Galera, ano po, na ating siyempre, idol natin yan eh. So, thank you pa rin sa pag-follow. And then, babanggitin ko rin po yung ibang mga followers namin. Si Noel Noble, pare, ayos ka lang ba dyan? And then sila Edlin Barrientos, Diana Kahilo, mga followers po natin yan, mga kaibigan po natin yan. Siyempre, yung mga followers natin na tumatakbong kagawad, andyan, SK Kagawad, lalo na si DJS Piloy, ano po, at saka si Valerie Crisostomo, mga SK Kagawad po natin yan na tumatakbo. So, yung iba pong hindi pa natin nababanggit na mga followers natin, antabayanan lang po at isusunod po namin kayo. Salamat po ng marami. Malalaman nyo ngayon magkano yung magagastos natin sa pagkuha ng student permit, sa pagkuha ng non-professional, at sa pagkuha po ng professional driver's license para mapaglaanan po natin ng pondo. At syempre, alam niyo naman mga kamasa, mas maganda pa rin na makakuha na tayo ng karampatang lisensya para hindi tayo nangangamba o natatakot sa paglalakbay natin sa kalsada. At isang kagandahan pa niyan, matututo ka ng tamang gamit ng mga linya sa kalsada at matututo ka ng mga batas trapiko na magiging gabay mo para sa isang ligtas na pagmamaneho sa ating mga lansangan. Dito sa atin sa Occidental Mindoro, partikular sa bayan ng San Jose, bayan ng Sablayan, bayan ng Mamburao, ano po, dahil nandiyan yung mga LTO natin. Ang 15 hours theoretical driving course naman po, standard na po yan. 1,000 po talaga ang binabayaran dyan kasi sinusunod ng Abad Norelia Driving School yung standard tuition fee na binabanggit ng LTO doon sa kanilang memorandum. So, sa lahat po dito sa atin, magre-range lang ang 15 hours theoretical driving course sa 1,000. So, 1,000 na kagad magagastos ninyo doon. Sa medical naman po, gagastos kayo dyan dito sa bayan ng San Jose, mga 300 to 350, pero kadalasan 300 ang nagagastos nila sa LTO accredited clinic. Sa bayan naman po ng Sablayan, lumalaro yung medical dyan based dun sa experience din ng mga tao dyan na nag-a-apply ng lisensya. Nagre-range din siya ng 300 to 400. And then sa Mamburao, nagre-range din po ng 350 to 450 po yung medical dyan sa area na yan. So yun po yung magagastos niyo sa medical. And then sa application fee naman po sa LTO is 250 pesos. So kung i-add po natin 1,000 plus 300 sa medical plus 250 sa LTO, ang magagastos nyo lang po sa student permit ay 1,550. Ano po, sa 1,550, meron na po kayong student driver's permit. So, yan po yung magagastos ninyo dyan. So, nakadepende ang pag-angat ng total niyan doon sa presyo ng medical. Pero dito sa atin, sa bayan ng San Jose, 1,550 sigurado may student driver's permit na kayo. Kasama na po yung ibang mga binayaran ninyo. So, sa Mamburao naman, sa Blayan, so nakadepende pa rin doon sa accredited clinics doon sa mga area na yan. Pero hindi yan lalayo doon, no? Malapit yan sa 1,550, 1,650, 1,700. Depende doon sa presyo ng medical. Pero halos yung range po natin hanggang ganun lang. Pagdating naman po sa non-professional driver's license, ang magagastos natin dyan, siyempre, yung ating practical driving course na tuition fee. So, kung ang kukunin po ninyo ay pang motorcycle and tricycle lang, gagastos lang po kayo dyan, mga kamasa, ng 2,500 motorcycle and tricycle na po. Kasama na po lahat dyan ng vehicle category. Sa driving school po yon. Ano po, yan naman na standard din sa lahat ng driving school. Ganun po ang presyuhan yan kasi kinakailangang sumunod ng mga driving school sa memorandum ng LTO. Next po, so kung motorcycle and tricycle lang, gagastos kayo ng 2,500 para doon sa practical driving course. Then gagastos din po kayo ng application fee sa LTO na 585.
at saka yung examination po sa loob na 100. So all in all, sa LTO, gagastos po kayo ng 685. Ano po, yan po yung gagastusin niyo sa LTO. Ngayon, kung expire na yung inyong medical, ano po, pero wag naman sana dahil 2 months naman po ang validity niyan. Kaya pag 1 month ng inyong student permit, bumalik na kayo kaagad para sa non-professional para kayo po ay makapag-apply ng non-pro at hindi na dagdag gastusin. So kung valid pa po yung inyong ginamit na medical doon sa student permit, ang gagastusin nyo na lang sa pagpapa-non-pro, 685 sa LTO plus 2,500 sa DL code ng motorcycle and tricycle. So yan po ay may 3,185. Ano po? So sa 3,185, meron na kayong non-professional driver's license na pang motor at tricycle na DL code. Pero magbabago yan kung dadagdagan po ninyo yung inyong driver's license code. Kapag idadagdag po ninyo yung DL code ng pang 4 wheels, no? Halimbawa ang kinuha nyong DL code ay motorcycle, tricycle at saka yung DL code B, ay lalaro na po yan ng 6,500 sa driving school pa lang. Ano po? 6,500 sa driving school doon sa DL code A, A1 and B plus 685 sa LTO. So, more or less, mga 7,000 plus po ang magagastos ninyo dyan. At mga kamasa, ang magagastos naman po natin sa pagpapa-professional, yung reclassification ng ating non-professional doon sa professional. Ano lang po yan? Gagastos lang po kayo mga kamasa dyan ng 385 pesos sa LTO. Ano po, 385 pesos sa LTO, 100 doon para doon sa exam. At siyempre, as usual, kukuha po kayo ng medical certificate doon sa LTO accredited clinic. So kung ang medical ay 300, no? Ang gagastusin nyo lang po 300 plus 385, that is 685. Ma-reclassify nyo na po yung inyong non-professional into professional driver's license. Pero magiging iba po ang senaryo niyan na gastusin kapag magdadagdag naman kayo ng driver's license code. Ang magagastos po ninyo diyan depende na po doon sa idadagdag ninyo. Ano po, kapag yan ay DL code B, magdadagdag po kayo diyan ng gastusin na 4,000 pesos na tuition fee doon sa DL code na yon. So, yun lang naman po ang mga kakailanganin natin at gagastusin natin mga kamasa pag kayo ay nagpa-professional driver's license. So, ipa-plus ko rin po sa screen kung magkano yung magagastos, no? Yung tansyado nating magagastos sa student permit, tansyado nating magagastos sa non-professional, at tansyado nating magagastos sa ating professional driver's license. Kaya, kung tutusin mga kamasa, ay kayang-kaya naman po ng bulsa natin yung mga gagastusin kaysa po magbayad tayo ng violation sa mga pagkakahuli natin. Wag po nating isipin na ito ay pahirap ng gobyerno o ano pa man. Ano po? So, mas maganda pa rin na magkaroon tayo ng lisensya at nakuha ninyo yung lisensya ninyo sa maayos, sa tamang proseso at walang inaargabyadong tao. Ano po? So, mga kamasa, wag na wag po kayong matatakot kumuha ng lisensya. At nandito naman yung driving school ng masa para kayo po ay tulungan.